magbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin bayan. Simulan po natin sa isang pagbasa mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga ginagawa at magiging matagumpay ang iyong mga plano. Papuri para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan dito sa Zambales at sa lahat po ng nakikinig sa anumang panig ng bansa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw, Agosto 18, taong kasalukuyan. Narito po ang programa ng Zambales Police News, ang tagapaghatid ng makatotohanan at napapanahong balita. At bilang panimula po, batiin po muna natin ang ating kagalang-galang na ama ng lalawigan, Governor Hermogenes Edeher Ebdani Jr. Sir. Siyempre, batiin din natin ang ating Regional Director ng Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jess B. Mendez. At gayon din, siyempre, ang ating Zambales Police Provincial Office Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. Magandang umaga po. At binabati rin natin ang General Manager ng radyo natin 105.7 FM, IBA, Sir George Batigas. Good morning po. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating napakapoging DJ ngayong araw, si DJ Eds. Good morning po. Nanilalamig. At siyempre sa ating mga kapulisan dyan na patuloy na gumaganap sa kanilang mga tungkulin upang panatilihin ang ating kaligtasan at kaayusan sa ating bansa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Batolman Reguasas de Leon dito. At ako naman po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office, Zambales PPO. Mag-ahatid ng mahalagang ulat para sa inyo at paki-like and share po ang aming Facebook page na PNP Zambales Police Provincial Office. At syempre, ganyan din ang radyo natin FM 105.7. Meron na rin silang YouTube channel, ano? Mag-subscribe kayo dyan, no? At yun, dito tayo laging naka-live sa ating mga pages. Kaya makisuyo po kami, paki-like and share po ang ating mga social media pages. Ayan, kung mapapansin ninyo, ngayong araw ay wala muna tayong bisita dahil alam namin na busy ngayon yung mga tropa sa labas, ano, dahil sa masamang panahon. Talagang yung habagat, hindi pa rin tayo tinatantanan ng pag-uulan, no? Grabe, halos ano na, mula nung pumasok yung August. 3 linggo na. Oo, talagang tuloy-tuloy yung yung pagbuhos ng ulan. At dahil dyan, dadiretso tayo ngayon sa ating mga balita. At para sa ating unang balita, by bust at search warrant operations ng Zambales Police, 3 drug suspect, 138,000 halaga ng droga nasamsam sa kabila ng sama ng panahon. Sumabay sa matinding buhos ng ulan ang rumaragasang mga operasyon kontra droga ng Zambales Police matapos ang 3 sunod-sunod na operasyon sa mga bayan ng Kabanggan, San Antonio at San Felipe madaling araw ng Agosto 11 taong kasalukuyan. Hindi hinayaan ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, na maging hadlang ang masamang panahon upang parang kadahin ang mga operasyon kontra droga ng Zambales Police. Magkasunod na bypass operation ang isinagawa ni Police Captain Simon Gonzales, hepe ng Kabanggan MPS, at Police Major Marvin B. Dumasena, hepe ng San Antonio MPS, sa kanilang bayan. Timbog ang 2 suspect at nakumpiska ng aabot sa 3.63 gramo ng shabu ang nakumpiska. Alinsabay sa mga drug bypass operation na ito, implementasyon naman ng search warrant ang isinagawa ni Police Major Nino Ryan Opinga, hepe ng San Felipe MPS, matapos maaprobahan ng RTC Branch 70 Iba Zambales ang kanilang search warrant. Nasamsa mga abot sa 16.8 gramo ng shabu sa bahay ng naarestong suspect. Umabot sa sumatotal na 20.43 gramo ng shabu ang lahat ng nasamsam na may tinatayang halaga na 138,924 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan ng mga suspect na maaarap sa paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nagpapakalat ng iligal na droga ay walang ligtas sa Zambales Police. Kahit masama po ang panahon, hindi tayo patitinag sa pagbuhos ng ulan bagkos ay lalong bubuhos ang aming mga operasyon kontra iligal na droga. Ito po ang pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin Ariola.
Samantala, sa Iba at Subic naman, no? Sambales Police Drug Sweep, 3 katao timbog sa Iba at Subic Police. Muling umarangkada ang sunod-sunod na operasyon kontra droga ng Sambales Police sa kasagsagan ng matinding buhos ng ulan. Isang high-value individual at 2 iba pa ang naaresto ng Subic at Iba Police sa 2 operasyon gabi ng August 11 at madaling araw ng August 12, 2026. Hindi pinalampas ni Police Colonel Benjamin P. Areola, Provincial Director, ang pagkakataon na maaresto ang mga notorious na nagpapakalat ng droga sa bahay ng ng Subic at Iba Sambales. Matapos niyang makatanggap ng impormasyon hinggil sa illegal na aktibidad ng mga naturang drug personalities, agad niyang binigyan ng direktiba ang Subic MPS at Iba MPS para masawata ang mga drug suspect. Timbog sa kapulisan ng Iba ang isang drug suspect sa Purok 2, Barangay Zone 3, Iba, Sambales. Habang ang isang high-value individual naman at isa pa nitong kasama ay nasa kote ng Subic Police sa Purok 5, Barangay Kalapandayan, Subic, Sambales. Nakumpiska sa kanila ang aabot sa 7.6 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 52,768 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Subic MPS at ang mga naarestong suspect na maharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At ayon po sa ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Areola, muli na naman po nating nabawasan ang mga nagpapakalat ng illegal na droga dito sa ating probinsya. Makakaasa po ang ating mga kababayan na hindi natin titigilan ang ating kampanya sa illegal na droga hanggat tuluyan nang mawala ang impluensya nito sa Sambales. At sana naman pong balita ukol sa search warrant operation ng Subic Police. 183,000 halaga ng shabu na samsam. Timbog ng mga operatiba ng Subic MPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Marshal DJ Paganas, hepe ng Subic, ang tinatayang 183,600 pesos na halaga ng shabu sa pagpapatubad ng search warrant sa Barangay Kalapakuan, Subic, Sambales, bandang alas 10 ng gabi, Agosto 12, taong kasalukuyan. Sa bisa ng search warrant na inaprubahan ng RTC Olongapo City, isinagawa ng mga tauhan ng Subic ang operasyon laban sa isang drug personality na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect sa kanyang tirahan. Sa isinagawang operasyon, nasamsam ang 27 gramo ng shabu na may tinatayang halagang 183,600 pesos batay sa standard drug price. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Subic MPS ang mga ebidensya at ang suspect na iniaayos ang mga dokumento para sa kanyang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa ating Provincial Director, walang lugar sa Sambales ang illegal na droga at walang ligtas na taguan ng mga lumalabag sa batas. Ang pagkasamsam ng mga drogang ito ay malinaw na mensahe na hindi kami titigil sa aming kampanya upang maprotektahan ang bawat pamilya at mapanatiling ligtas at mapayapa ang ating lalawigan. Samantala naman, Sambales Top Cup nakipag-ugnayan sa Botolan LGU para sa JBM Patrol System. Pinangunahan ni Sambales Police Provincial Office Director na si Police Colonel Benjamin P. Areola kasama si Police Major Genesis L. Magangat, hepe ng Botolan MPS, ang cascading, briefing, and orientation tungkol sa JBM Patrol System na isinagawa sa Villanueva Hall, Municipal Building, Botolan, Sambales noong August 13, 2026. Ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang police visibility, ugnayan ng pulisya at komunidad at mga maagap na hakbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan. Dumalo rin sa aktibidad si Botolan Mayor Honorable June Omar C. Ebdane kasama ang mga force multipliers, BPATs mula sa 31 na barangay at iba pang stakeholders na katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. At bilang bahagi ng kanilang pakikipag-ugnayan, nagsagawa rin ng courtesy calls sina Police Colonel Areola at si Police Major Magangat kay Mayor Ebdane sa tanggapan niya, no? Tinalakay dito ang mga maayos na pagtutugma ng mga police operation sa JBM Patrol System at sa peace and order agenda ng lokal na pamahalaan.
sa pamamagitan ng mga mas pinagting na koordinasyon ng pulisya, LGU, BPATS at iba pang katuwang sa komunidad. Layunin ng JBM Patrol System na maging mas mabilis, organisado at mas ramdam ng publiko ang presensya ng kapulisan sa bawat barangay. At talaga namang napapanood ngayon, ano? Buhos ng ulan, hindi hadlang sa operasyon kontra drogan ng San Narciso Police. Isang drug suspect timbog. Sa kabila ng malakas na pag-uulan, hindi natinag ang Zambales Police na pinangungunahan ni Police Colonel Benjamin P. Ariola sa pagpapatupad ng kanyang kampanya kontra sa illegal na droga matapos maaresto ang isang drug suspect sa isang anti-illegal drug operation sa Barangay Lapas, San Narciso, Zambales madaling araw ng Agosto 14 taong kasalukuyan. Sa gitna ng malakas na ulan, matagumpay na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit ng San Narciso na pinangunahan ni Police Major John Panaligan ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Nasamsam mula sa kanya ang 5 heat sealed transparent sachet na naglalaman ng tumitimbang na 5.55 gramo ng shabu at may halagang 37,740 pesos base sa standard drug price. Kasalukuyan pong nasa kustudiya ng San Narciso MPS ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento ng kanyang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon nga po sa ating Provincial Director, kahit anong lakas ng ulan, hindi ito magiging hadlang sa aming tungkulin na sugpoy ng ilegal na droga. Walang oras, lugar na makakapigil o kondisyon ng panahon sa Zambales Police sa pagtugis ng mga lumalabag sa batas. Patuloy nating paigtingin ang mga operasyon upang tuluyang mapanagot ang mga sangkot sa ilegal na droga at mapanatiling ligtas ang bawat komunidad sa ating lalawigan. Yan, samantala sa naman to, Santa Cruz. Top 9 most wanted person ng Zambales, timbog ng Santa Cruz Police. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Zambales Police sa pamumuno ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, laban sa mga taong pinaghahanap ng batas matapos matagumpay na maaresto ang top 9 most wanted person ng probinsya sa isang manhunt operation sa lalawigan ng Zambales. Nitong August 14, 2026, matagumpay na naaresto ng tracker team ng Santa Cruz MPS sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Pablo G. Agabao, hepe ng Santa Cruz MPS, ang wanted sa Barangay Sinabakan, Candelaria, Zambales. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act 7610, no? Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng Santa Cruz MPS ang naarestong akusado para sa kaukulang dokumentasyon, ano? Walang lugar na mapagtataguan ng mga taong pinaghahanap ng batas. Patuloy nating paigtingin ang ating manhunt operations upang matiyak ang na bawat wanted person ay mahiharap sa hustisya. Ang Zambales Police ay mananatiling matatag at walang tigil sa pagpapanatili ng ligtas at mapayapang lalawigan. Yan po ay pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. At ito naman, isang naman search warrant operation at this time, partner, hindi na drugs, no? Baril naman. Search warrant operation ng Zambales Police, baril at mga bala na samsam ng mga operatiba ng Zambales First Provincial Mobile Force Company. Katuwang ang Masinloc MPS sa pamumuno ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola, matapos ang implementasyon ng search warrant laban sa isang residente ng Barangay Baloganon, Masinloc, Zambales nitong Agosto 15 taong kasalukuyan. Ipinatupad ng Zambales First PMFC na pinangungunahan ni Police Major Apolonio Ablan, katuwang ang Masinloc MPS ang search warrant na inisyu ng RTC Zambales kaugnay ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska ang isang caliber 38 revolver Squire Bingham M100 at 5 piraso ng live ammunition at isang fired cartridge o yung wala ng lead at isang black firearm holster. Dinala ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Masinloc MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso.
At ayon po sa Provincial Director Police Colonel Ariola, muling ipinakita ng operasyong ito na seryoso ang Zambales Police sa pagpapatupad ng batas laban sa mga iligal na armas. Walang lugar sa ating lalawigan ng mga baril na walang kaukulang dokumento at permit. Patuloy nating paigtingin ang operasyon upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa Zambales. Yan, at bago natin ituloy yung ating mga balita at sa ating mga safety tips, no? Magkaroon po muna tayo ng short break. Our town, our radio, Radyo natin. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan. Nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bhfappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba? Talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle, above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination,
medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Polymed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Polymed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Polymed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot ka agad. Sa internet maaasahan, walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Radio natin, our town, our radio. Radio natin. Okay, nagbabalik tayo ngayon sa aming programa para sa aming huling balita. Lingguhang operasyon ng Zambales Police. 38 katao arestado, mahigit 429 halaga ng droga at 19 na baril nasamsam. Pinarangkada ni Police Colonel Benjamin Piarella, Provincial Director, ang buong kapulisan ng Zambales sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operations mula Agosto 9 hanggang 16 taong kasalukuyan
kung saan 38 individual ang naaresto at 19 na baril ang nakumpiska at naisuko at humabot sa mahigit 429,000 halaga ng droga ang nasabat. Sa pinaigting na manhunt operations laban sa mga wanted persons, 21 individual ang matagumpay na nadakip, kabilang dito ang 3 most wanted person at 18 other wanted person na naharap sa iba't ibang mga kaso. Timbog naman ng mga operatiba ang siyam na drug personalities sa isinagawang 8 anti-illegal drugs operation. Nakumpiska sa mga suspect ang 63.02 gramo ng shabu at 4.62 gramo ng marijuana na may kabuuang standard drug price sa 429,090 pesos. Samantala, sa kampanya kontra loose firearms, 3 individual ang naaresto ng kapulisan kung saan 4 na illegal na baril ang nakumpiska. 11 namang baril ang voluntaryong isinuko sa mga himpilan ng pulisya, habang 4 naman ay pansamantala munang ipinatago habang isinasaayos ang mga kaukulang papeles. Nagbunga rin ng 5 search warrant operation na nagresulta sa pagkaaresto ng 5 individual, pagkasamsam ng 3 baril at 46.8 gramo ng shabu at 4.62 gramo ng marijuana. Ang tagumpay ng mga operasyong ito ay patunay na walang humpay na dedikasyon ng ating kapulisan upang panatilihing ligtas, mapayapa at malinis sa anumang uri ng kriminalidad ang ating komunidad. Hindi po tayo magpapabaya sa ating sinumpahang tungkulin upang panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa probinsya ng Zambales. Yan po ay pahayag ng aming Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Arreola. Ayan, natapos na nga tayo sa ating mga balita, partner. Kaya dadako tayo ngayon sa ating napapanahong mga safety tips. Dahil talagang hindi tayo tinatantanan ng habagat, ano? Kaya ang ating tips ngayon is tungkol sa paghahanda sa bagyo at sa mga sakuna, ano? Yes, partner. Ito, tamang-tama ito, no? Kaya makinig po tayong lahat. Unang-una, subaybayan po natin ang mga opisyal na ulat ng panahon mula sa Pag-asa at sa ating mga lokal na pamahalaan. Huwag po tayong magpapakalat ng hindi veripikadong impormasyon. Yes, totoo yan, no? Yung alam po dun sa website ng Pag-asa, ano, makikita mo yung real time na Yes, ng bagyo, diba? may forecast doon, no, by the hour. Kaya yan, lagi nating subaybayan yan, at saka yung mga Facebook page at syempre yung mga announcement, no? Walang pasok yan, hinihintay natin, ano? Lagi yan, yung sa bahay nga, yung mga estudyante doon talagang ang aga magising mag-check ng cellphone kung walang pasok Yes, karaniwan kasi yan ay mga 6 a.m. dahil inaabangan nila yung weather updates hanggang madaling araw. Yes, at pangalawa nating tips is paghanda tayo ng go bag na may pagkain, tubig, flashlight, baterya, first aid kit, gamot, power bank at mahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof na lagayan. At saka pagkakalam ko yung go bag is good for 3 days ba? 3 days yung minimum 3 days, no? minimum Kahit 3 hanggang 1 week yung supply mo pwede. Minimum yung 3 days, no? At syempre, no, i-secure ang ating mga bahay. Ayusin ang bubong, bintana, alisin ang mga bagay na maaaring tangayin ng malakas na hangin, no? Dahil syempre safety first, lalo na yung mga bubong, no, pagka hinangin, no? Kaya i-secure natin kung alam nating medyo hindi na matibay yung ating mga yero, no? Tali na natin 'yan, lagyan na natin ng mga pabigat 'yan. At saka delikado din 'yun, yung bubong kapag hinangin, baka mamaya mayroong matamaan, ano? At susunod nating tips is linisin ang mga kanal at daluyan ng tubig upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Pero ngayon talagang din natin maiwasan yung baha, no? Grabe. Dahil sa matinding buhos ng ulan. Yes, partner. Siyempre, no, wag nating kalimutan na i-charge ang ating mga devices at ang mga power bank para pag nagkaroon ng emergency ay meron tayong magagamit. Hindi natin masabi, no, baka mawala ang kuryente ng 1 linggo. Anong gagamitin natin ngayon yan? So, yan, napaka-importante na fully charge ang ating mga gadgets, ano? At syempre, alamin din natin ang pinakamalapit na evacuation center at ang pinakaligtas na ruta patungo rito. Yan. Syempre, no, bawat bayan naman, no, may kanya-kanyang evacuation centers, no, at kung kayo ay hindi sigurado kung saan, no, lumapit po kayo sa inyong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Yes, partner. Siyempre, kapag ka nag-advise na sila na lumikas, no, lumikas agad, no, wag na po tayong mag-atubili at wag nating isapalaran ang ating mga kaligtasan, no. Kahit minsan
wala pa naman yung talagang ulan, no? Wala pa yung baha, pero nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating preemptive evacuation, no? Yes. So, kahit sa tingin nyo na hindi naman kami binabaha, makinig po tayo dahil alam ng ating mga authority na itong mga panahon na to is magiging delikado. Yun. At syempre, iwasan ding tumawid sa baha. Syempre, baka magkasakit tayo dyan. Makakuha tayo ng sakit. At wag din, yes, at wag din tayo magmaneho sa mga kalsadang lubog sa tubig. Maaaring malakas ang agos o may nakatagong panganib. At syempre, dahan-dahan lang talaga tayong magmaneho kapag umuulan dahil alam naman natin na madulas. Madulas yung kalsada, no? Tsaka wag nyo nang subukang suungin yung mga baha malalim, no? Baka matangay yung buong sasakyan nyo, tumilit kayo sa gitna. Yes, wag na nating ipilit pag hindi kaya talaga. Yes, no? partner. At syempre, lumayo po tayo sa mga puno, sa mga poste ng kuryente at yung mga sira-sirang linya ng kuryente na ganyan kapag malalakas na yung hangin. Dahil maaari itong maging source ng mga aksidente. Pwede tayong makuryente dyan. Yes, no? At syempre, panatilihing kalmado at magtulungan ang bawat membro ng pamilya at komunidad sa oras ng sakuna. Yan ang importante, yung bayanihan, no? Yes, yan ang Filipino spirit nga naman, ika nga. Yes, totoo naman yan. Pagka may mga sakuna yan, nature na natin mga Pilipino yan, Na magtulungan talaga. Yes. At syempre, para sa aming paalala, laging tatandaan, ang maagap na paghahanda ay ang susi sa ating kaligtasan. Makinig po at sumunod sa mga abiso ng otoridad. At syempre, pag may emergency, tumawag sa Unified 911 o syempre sa ating pinakamalapit na himpilan ng kapulisan. Yan ang ating mga safety tips, no? At ang kabuuan ng ating mga balita, no? At ngayon ay dadako na tayo sa ating mga pagbati, no? Batiin natin ulit ang ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Arreola. Sir, good morning. At syempre, di natin makakalimutan ng ating matikas na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Chris Cordero Jr. Sir, good morning po. At gayon din ang ating Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Emmanuel Bulina. Sir, good morning din po. Siyempre, maging sa ating mga Zambales PPO staff officers na hindi na natin mababanggit sa isa at sa ating mga masisikasig na kapulisan na binubuo ng 2 PMFC at 13 Municipal Police Station at maging sa kanilang mga hepe at mga force commanders. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga giliw na tagapakinig at masugid na taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at pasasalamat po sa inyong lahat, no? Ayan, batiin din natin yung mga kasamahan natin dyan sa Police Community Affairs Development Unit at sa Public Information Office. Yes. Good morning po. Yes, partner. At ihabol ko na lang din, no? Batiin ko lang ng belated happy 9 years anniversary ang aming class, no? Ang Tatag Alab Class 2017-02. Yon, happy 9 years in the service mga mate ko, yan. 11 years na lang. Malayo pa. At batiin ko rin yung aking asawa dyan, bagamat wala kayong pasok, no? Mag-ingat dyan, stay safe and stay dry. Yes, at yon, ito na yung kabuuan ng aming programa. Naway patuloy nyo po kaming subaybayan sa Facebook Live at sa radyo natin 105.7 FM. Muli, ako si Police Corporal Rodel Dilag. At ako naman po si Patrolman de Gracias de Leon III ng Public Information Office. Nagsiservisyo ng may puso at malasakit. Dahil kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magsikap ng mabuti ka nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang